everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay i-level up natin yung ating simpleng cookies lang. Ayan, gagawin natin tong special. Mamaya ko nasasabihin kung anong itatawag natin dito sa cookies na ito, kaya huwag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung ating room temperature na butter. Unsalted yung ginamit ko dito. Ayan, dapat soft yung ating butter pero hindi po siya melted. Then meron tayo ditong white sugar at saka brown sugar. Wala akong nakikitang dark brown sugar guys, kaya light brown lang yung ginamit ko dito. I-beat lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating sugar at saka yung ating butter. Medium speed lang, mga 1 to 2 minutes. Pwede naman po kayong gumamit lang ng spatula or wire whisk sa paghalo ng inyong butter at saka sugar. Once na na-mix na yung ating butter at saka yung ating sugar, ilagay naman natin yung ating 2 medium eggs at saka yung ating vanilla. Ang gamit ko dito ay vanilla paste. Pwede rin po kayong gumamit ng vanilla extract or pwede rin po yung vanilla sugar or vanilla powder. Then, i-beat lang natin ito ulit ng medium speed lang ng mga 1 to 3 minutes hanggang sa mag-well combine lang yung ating mga ingredients. Huwag po natin i-overmix para hindi po magiging malambot yung ating cookie dough. Or kung first time mo palang gumawa ng cookie, pwede kayong gumamit ng spatula na lang or wire whisk para hindi po natin ma-overmix yung ating cookie dough. Huwag din po natin kakalimutan na i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl para kahit yung mga nasa ilalim ay mahalo po natin. At kapag ganito na yung texture niya, pwede na ito ilagay na natin ngayon yung ating mga dry ingredients. Ayan, pwede pong ang gawin nyo bago kayo mag-start, pagsasamahin nyo na yung inyong flour, baking powder, baking soda, at saka yung inyong salt. Strain nyo na rin or salain nyo na rin siya para diretso nyo na siyang ilagay sa inyong mixing bowl. Ako dito, diniretso ko na siya dito sa ating strainer, yung ating mga dry ingredients ay yung ating flour, baking powder, baking soda, at saka yung ating salt para iwas madaming oras na kakainit at mabilis ang proseso lang. At kapag nalagay na natin yung ating mga dry ingredients, ayan, wag na tayong gumamit ng mixer dito, gamit na lang tayo dito ng spatula. Yung iba gumagamit na lang ng gloves ay hinahalo na lang nilang gamit ng kanilang kamay para hindi na nila masobrahan ng halo yung kanilang cookie dough. Then kapag nakikita nyo may mga dry flour pa yung inyong bowl, ayan, ilagay nyo na yung inyong nuts at saka yung chocolate chips. Ako dito naglagay ako ng walnuts. Ito naman ay optional lang. Pwedeng lahat chocolate yung ilalagay nyo dito guys. Ako dito gusto ko yung may kakagat ako ng crunchy doon sa ating cookie mamaya. Kaya naglagay ako ng walnuts. Ayan, hinalo ko na lang siya dito guys gamit ang aking kamay. Mas maganda rin kapag kinakamay natin siya para yung sa ilalim at saka mararamdaman natin na wala ng mga hindi nahahalo ng mga ingredients sa ilalim ng ating mixing bowl. And ayan, kapag hindi na siya dumidikit sa inyong kamay or sa inyong gloves, ayan, pwede na ito. Dapat nahahawakan nyo yung inyong cookie dough at hindi siya sticky or hindi siya dumidikit sa inyong kamay. Then ito, gumamit ako dito ng ice cream scooper. Itong malaking ice cream scooper dito guys, ayan, tinimbang ko siya. Bali, nasa 50 yung kanyang weigh or yung kanyang timbang, isang scoop ng dito sa ice cream scooper natin. Ayan, bali 50 grams yung una kong sinalang dito sa ating oven. Tapos, nung pangalawa, gumamit na ako ng mas maliit na scoop kasi medyo malaki or parang malaki siya ng konti yung ating cookies. Kaya, binawasan ko siya. Itong ating pangalawa, gumamit ako ito mas maliit. Ito naman ay nagtitimbang ng 40 grams. Nasa 35 siya guys, pero ginawa ko na lang siyang 40 grams para sakto lang yung laki niya. Pero nasa inyo na po yun kung gusto nyo mas malaki or mas maliit yung inyong cookie dough. After 10 minutes pala ng pagbe-bake natin ng ating cookies, ayan, gagamit tayo dito ng measuring cup or baso guys. Ayan, ipipress lang natin yung gitna ng ating cookies para mag-flat lang yung ibabaw niya kasi gagawin natin siyang sandwich mamaya. So, kailangan flat yung ibabaw niya para maganda siya tingnan. Basta kapag nakikita yung medyo golden brown na yung edge ng inyong cookies, ayan, i-press nyo na yung ibabaw ng inyong cookies habang medyo malambot pa siya. Yun po yung palatandaan natin since hindi tayo pare-pareho ng mga oven. At saka ugaliin din po natin i-check maya-maya yung ating cookies sa oven. Then, ayan guys, papakita ko lang sa inyo. Ito itong nasa kanan ko, ito yung malaki, yung 50 grams. Ito namang isa, ito yung 40 grams, ayan. Mas gusto ko itong maliit para hindi siya malaki tingnan mamaya kapag nilagyan natin siya ng filling. Kapag masyado na kasing malaki, parang nakakaumay na siyang kainin kasi malaki na siya masyado. So, dapat sakto lang yung size natin. Ayan. Then, ayan, papalamigin lang natin siya ngayon dito sa ating cooling rack.
Tips ko lang din sa paggawa ng cookies, mahalaga na wag po nating i-overbake yung ating cookies para hindi po siya magda-dry at parang magiging bato yung texture ng ating cookies. Ayan, titigas siya guys. Etong cookie dough natin guys, pwede nyo siyang i-stock sa freezer kung ayaw siyang i-bake lahat agad. Pwede nyo siyang ilagay muna sa freezer o sa chiller, then i-bake nyo na siya. Then kapag i-bake nyo na siya guys, mag-add lang kayo ng 1 to 2 minutes dun sa baking time na ibibigay natin. Kasi malamig yung ating cookies, so kailangan natin mag-extend ng baking time. Tapos na nating i-bake lahat ng ating cookies at aside lang muna natin ito. Then ang next step naman na gagawin natin yung ating marshmallow filling sa ating cookies mamaya. Dito sa ating saucepan, ilagay na natin yung ating water at saka yung ating sugar. Ayan, ikakaramelize lang muna natin or gagawa tayo dito ng sugar syrup guys. Hahayaan lang natin itong kumulo or pakuluin lang natin sa mahinang apoy lang. Papakita ko sa inyo mamaya yung tamang consistency ng ating sugar syrup na hinahanap natin bago natin siya ilagay dun sa ating meringue. Then, ayan, kapag nag-start na kumulo yung ating sugar syrup, ilagay na natin yung ating egg whites dito sa ating stand mixer. Kailangan yung mixer na gagawin natin or yung gagamitin natin pala ay heavy duty or malakas yung ikot niya kasi para mahahabol natin yung peaks na hinahanap natin. Then kapag nag-foamy na siya guys, ilagay na natin pa konti-konti yung ating sugar. May timer itong mixer ko kaya sinet ko siya ng 5 minutes yung pag-beat natin hanggang sa papunta na siya dun sa soft fix. Then ayun, ipapakita ko sa inyo yung tamang consistency natin sugar syrup guys. Ayan, nakikita nyo yung last na drop ng ating sugar syrup kapag parang nagpo-form na siya na parang thread or yung parang sinulid guys. Ayan, parang hindi na siya napuputol. Ibig sabihin, pwede na yon. Or pwede nyo rin siyang ilagay sa tubig. Kapag nahahawakan niyo siya at napo-form niyo siya ng ball, ayan, pwede na yon. Then, ilagay na natin siya ngayon. Pakonti-konti dito sa ating meringue. Sa mga magtatanong naman na hilaw yung egg whites natin or yung meringue natin, ayan, maluluto naman siya guys kapag ilalagay na natin yung ating sugar syrup kasi mainit naman yon. Etong procedure na ito guys, para lang din tayong gumagawa dito ng boiled icing. Ayan, soft fix na yung ating meringue. Ilagay na natin ngayon yung ating flavoring. Pwede kayong mag-add ng anong gusto nyong flavor. Ako dito vanilla yung nilagay ko. Minsan ang ginagamit ko yung banana flavor ng McCormick. Ayan, masarap din yun guys at saka mabango siya. Tumutulong din kasi ito para mawala yung lasa or yung langsa ng egg white. Then ayan, check lang natin yung ating marshmallow. Ayan, kapag itaktak nyo yung inyong spatula guys at hindi na nahuhulog yung marshmallow icing natin, ibig sabihin ready na ito. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating piping bag. Then dito naman sa ating chocolate icing, ayan, gumamit ako dito ng Nutella. Ayan, pwede kayong gumamit ng chocolate ganache or ano yung available na chocolate icing nyo sa inyong kitchen. Then, ipapipe lang natin siya ngayon dito sa ating cookies. Ayan, nipisan lang natin ng konti. Then, sunod na natin ipipe yung ating marshmallow icing sa ibabaw ng ating Nutella. Kung ayaw nyo naman ng marshmallow icing guys, pwedeng Nutella lang or dark chocolate ganache yung ilagay nyo sa inyong pang-filling sa inyong cookies. Uulitin lang natin itong proseso na ito dito sa ating natira pang cookies. Dito guys, hindi ko na pala inubos or yung hindi ko nilagyan lahat ng filling yung ating cookies kasi yung may iba akong gagawin dito sa ating natirang marshmallow icing. At saka yung cookies kasi guys, gusto rin ng mga kids ko yung walang palaman or yung plain cookies lang kasi masarap din ito sa mainit na kape sa umaga pag pang breakfast or pang snack. Masarap din kasi ito guys, isawsaw sa malamig na milk. Ayan, yun yung ginagawa ng mga kids ko. Yun yung paborito nila. Gaya ng sinabi ko kanina guys, ayan, nasa inyo na yun kung anong gusto nyo magiging size ng inyong cookies. Yung sa akin, 40 grams lang ito. Yung unang binake ko kasi kanina, ayan, 50 grams yun. Kaya hindi ko yun nilagyan ng filling. Itong 40 grams lang yung nilagyan ko kasi parang sakto lang yung size niya. Hindi siya nakakaumay. Itsura pa lang, nakakatakam na. Kaya excited na ako tikman to. Kailangan nyo talaga itong matry. Ang sarap niya guys, promise. Dito ko lang din nilagay guys yung mga natirang cookies. Ayan, pwede nyo rin siyang ilagay doon sa packaging kagaya ng mga previous video natin sa paggawa ng cookies. Ayan, nakapack siya. Ito guys, pwede nyo siyang ilagay muna sa chiller para mag-set lang yung Nutella. Lalo na kapag medyo mainit sa inyong area. Dito kasi malamig ngayon dito sa area ko kaya hindi siya nag-melt.
Ayan. Pero kapag dark chocolate ganache naman guys, ayan. Hindi basta-basta nagme-melt yun. At titikman na natin yung ating special cookies. Tatawagin pala natin itong marshmallow chocolate cookies. Or pwede rin po nating tawagin ito ng sandwich cookies. At guys, kailangan yung matikman ito at kailangan yung subukan gawin ito dahil sobrang sarap nitong cookies na ito at napaka-special niya. Ito pala yung natira nating boiled icing guys. Napaka-stable din niya. Pwede natin gawin itong icing sa ating mga cakes. Ayan, kahit itutumba ko siya or baliktarin ko siya or alugin ko siya guys. Hindi siya nagbabago ng shape or hindi siya nahuhulog. Ang ginawa ko pala dito guys, binake ko lang siya ng 1.5 hour. 120 degrees Celsius lang yung ginamit ko dito guys para hindi siya masunog. Basta hanggang sa mag-dry lang siya, then meron na tayong meringue cookies. Ayan, paborito ito ng mga batang 90s. Ito yung mga paborito ko dati, guys. Ayan, binibili ko lagi ito sa tindahan. Meron pa nga ito iba-ibang kulay. Pwede rin natin ipangbenta ito. Maliit lang yung puhunan nito. Ayan, then lagay na natin siya sa mga ganitong packaging. Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang video. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.